Hindi ho maitatanggi, ang dami ho talagang mga smuggled 'no o kaya mga underpayment 'no ng taxes ng mga mamahaling kotse. Ang hilig pong mag-raid dito pong mga taga-enforcement ninyo 'no at sila po'y mahilig din mag-press release. As you know 'no, may mga sinalakay sila dito po sa Barangay Ugong sa Pasig, dito po sa Sige, Taguig. Opo, ang kanilang press release 'no halimbawa 197 imported vehicles, 87 with questionable. Na-interview ko dito, ilang beses po itong si Attorney Marunilla. At sinasabi niya na questionable ho yung mga sasakyan, kesyo, subject for seizure, etc. etc. Pero sa ngayon, tahimik na po ang customs. Saan na po napunta yung kanilang mga pinagkukuhang mga kotse dito po sa mga showroom na ito, pati po dito po sa yung pong sinarhan nila na Auto Vault dyan sa Taguig? Ito yung sa ulat po sa akin, yung nga rin po, yun din po ang tanong ko dahil supposed to be parang, sa report po ito, sa report po, Mm-mm. 43 supposed to be yung parang dapat tingnan. Hindi na doon sa 43 na yun, Mm-mm. dadalawa po yung mayroong, kumbaga, parang kaso. No? Mm, Isang mm. bench, isang, hindi ko pa alam, Porsche po ba yan o Porsche. No? Mm, So, tinitingnan ko rin ho yun kung bakit yung iba. Maaaring totoo namang absuelto yung iba. No? Subalit again, i-revisit po natin ito kung anong nangyari. Diba? Kung makikita po natin na medyo merong magic na nangyari, ako po makakaso po tayo. I-revisit po natin to. Kailangan ko lang po talaga yung aking bagong DepCom makatulong na sa akin para kumpleto ng team namin. I-revisit po natin to at iulat ko po sa inyo pag kinakailangan. Kasi base po sa ulat sa amin, nagkaroon na po ng ilang hearings sa ito'y Port of Manila ang nakakasakop dito. No? So nagkaroon ng hearing doon sa pati po yung Bugatti na dalawa, nagkaroon na pagsubok kung ito'y pwedeng i-auction, mababa daw po yung naging floor price, hindi po sila umabot sa floor price na hiningi ng Bureau. Titingnan po natin to. Bigyan niyo po ako, makarating lang po yung aking DepCom, Opo. minimum of 2 weeks Opo. pag-uulat po